na para bang pinarurusahan sila ng sarili nilang isip o iniisip. Gaano kalaki ang role natin sa pagpapahirap ng sarili nating loob? Ang pamagat ng ating pag-aaral, your mind, your punisher. Isip mo ang nagpapahirap sa iyo. Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. Bibigyan daw ng Panginoong Diyos ng napakalalim na kapayapaan ang mga taong tiwasay ang isip at ang isip ay hindi palikulik-ulit at pupunta-punta ron at yun ay dahil sila'y nagtitiwala sa Diyos. Ano ang reverse o kabaligtaran nito? The mind can trouble, vex, and torture. Hinder emotional rest, disturb inner peace. Yan mismo. Hindi mo kailangan ng demonyo para gawin yan sa'yo. Hindi mo kailangan ng ibang tao para gawin yan sa'yo. Ikaw mismo at ang iyong pag-iisip ang pwedeng lumigalig at manggulo sa'yo at magpahirap sa'yo at magparusa talaga sa'yo. Yung mind mo mismo, ang iyong pag-iisip ang pwedeng huminto, pumigil sa iyong pahinga. O kaya ay ito ang pwedeng kumaukaw at gumulo sa kapayapaan mo. Thinking, overthinking, imaginings can defocus from God and can torment a person. Sa quantum physics, overthinking can cause what quantum physics calls distraction, which decreases the amount of observation and lead to decoherence. The system is lost to the environment. Na-dissolve, humalo o lumabo na yung possibilities kasi ang dami nang pumasok na other factors. Yung distraction na tinatawag sa quantum physics, the observer effect is dependent on the amount of observation. Ang talab mo sa nangyayari sa iyong paligid para maganap ang gusto mo ay nakasalalay kung gaano kasidhi ang iyong observation o ang iyong pag-iisip o ang iyong prayer. At ang observation, when the observer's capacity increased, when the level of observation went up, ito'y kitang-kita sa mga experiments, the interference weakened. In contrast, when it was reduced and the observation slackened, the interference increased. Here, interference is like the blurring of a particle. Higher interference means higher blur. Particle state is not definite. Thus, by controlling the properties of the quantum observer, the scientist managed to control the extent of its influence on the electron's behavior. If that's a mouthful, parang kung i-oversimplify natin, ang sinasabi lang naman ay, kung nakafocus ka sa iniisip mo, nakafocus ka sa pinagdarasal mo, talagang naniniwala ka sa pininiwalaan mo, yun ay magaganap. At kung gaano kasidhi ang iyong paniniwala at pag-focus, ganun magiging kasidhi ang pagiging totoo nito sa iyong buhay. Ngayon, yung decoherence, quantum decoherence happens when there is no longer a definite phase relation between the two different states. In other words, it is the loss of information from a system to the environment. Sinasabi natin ito para sa maximum enjoyment and appreciation ng mga mahilig sa quantum physics. Mga hindi mahilig, palampasin nyo na lang. Marami pa rin tayo ibang mapag-uusapan na pakikinabangan natin. Pero nagdadagdag lang tayo ng mga windows through which we can see and appreciate the many applications of Scripture. So, sa psychology, according to therapists, common comments they receive during the treatments are, I cannot relax. My brain cannot shut off. I cannot stop thinking about how my life could have been better if I had done things differently. At kung ano-ano pa mga sinasabi ng mga counselees. Their minds are so exhausted that they try to knock themselves out of this endless loop, but to no avail. Instead, they are left with more ruminations that consume most of their energy. This also increases their chances to develop anxiety, depression, insomnia, and eating disorders. So,
yung mga hindi nila mapigil ang utak nila sa pag-iisip ng mga ayaw nilang isipin, ng mga nakakatakot, mga nakakanerbiyos, lalong yun ang nangyayari. So, ang nangyayari tuloy, pagod na pagod ang kanilang isip at paikot-ikot doon, nauubos ang kanilang energy. At lalo naman na pag naubusan na sila ng energy, nanghihina sila, lalo na dadagdagan ang kanilang mga nervyos, ang mga iniisip, kaya nagiging vicious cycle. One feeds the other, or one feeds on the other. At ang nangyayari, ang tao ay nagkakaroon ng anxieties, panic attacks, depression, deep sadness, insomnia, disorientation, at maging eating disorders. Yung iba hindi makakain, yung iba naman hindi makatigil kumain. Ang nagiging bunga lalong chemical imbalance ng katawan. Everything that can suffer does suffer. Everything that can die will die. You have suffered, so you will suffer much more, and a lifetime of your suffering will culminate in your death. Para namang napakalungkot ng ganyang mga observation. Pero pag hindi mo talaga binantayan, pwede kang mahila into this ipo-ipo of how things happen. When you can muster genuine gratitude for all that, then you will have made the kind of progress that is not easily reversed. Train your mind every day. Sabi ng psychology, it takes continual work to retrain yourself to respond differently to life's challenges. So kung napo-observe mo na ikaw lagi nagiging negative ang thinking, get out of that negative cycle. Tumalon ka doon. Kung parang Ferris wheel yun, ikot ka ng ikot, tumalon ka, bumaba ka. Kasi wala kang mangyayari sa'yo kundi umikot ka ng umikot. Kung lagi nalang reklamo ka ng reklamo, tapos yung reklamo mo, yun ang natutupad sa iyong buhay mo, at dahil natutupad, yun na naman ang irereklamo mo, parang Ferris wheel yan, tumalon ka palabas. Baligtarin mo ang cycle, pumasok ka sa Ferris wheel ng pasalamat, ng kaligayahan, ng gratitude. Dahil yun naman, pagka naging gratitude ka about something, yun ang iniisip mo, yun ang napagpo-focusan mo, yun na naman ang mabubuo sa iyong buhay, magpapasalamat ka na naman uli, at dahil nagpapasalamat ka, mauulit na naman sa iyo, paulit-ulit. So, nasaan ang takbo ng cycle ng iyong isip ngayon? Nasa cycle ba of complaint and pain? Nasa cycle of poverty and want? O nasa cycle ka of thanksgiving and blessing? Of blessing and gratitude? Of gratitude and more blessings? Napipili yan. Kailangang akayin, hilahin, disiplinahin ang utak kung saan ito pupunta. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. If you want heart, then heart. Gusto mo mag-word substitution ng heart to mind, to thought? Above all else, guard your mind. Guard your thought. Guard your emotion. Guard your words. Guard your thoughts and your fears and your worries, because everything you do flows from your thought, from your feelings, from your heart. You want a peaceful life? Steady the mind. Kontrolin na huwag napakadaling pumunta dito, pumunta doon, maakit na matakot, maakit na magalit, maakit na magreklamo. Piliin ang iisipin at pag-iisipan. Kasi kung ano ang iniisip, pinag-iisipan, parang prayer yan. At kung anong iniisip at ipinagpe-pray, sa quantum physics, may tawag dyan. Yan ang iyong nagiging observation. At ang iyong observation can affect reality. Kung ano talagang pinaniniwalaan mo at kumikilos ka in accordance with your pinaniniwalaan, yun ang reality darating sa buhay mo. Kung anong pinag-iisipan, kinatatakutan, yun ang lagi mong mabalik-balik sa'yo. Kaya kung minsan pati yung mga love life na laging failure, kasi nag-fail ka na nga doon, pero ganun na naman ang gusto mo, ganun klase na namang tao ang gusto mo. So, uulit lang. Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, anong iniisip mo, kapatid? Yung bang true o yung false? Saan ka ba nakababad? Sa true news o sa false news?
Sa history o sa chismis, sabi nga nila. Ano ba pinag-iisip mo tungkol sa iyong kapwa? Yung noble o yung hindi? Yung right or yung wrong? Yung pure o yung hindi pure? Yung lovely, admirable o yung ugly? If anything is excellent or praiseworthy, yun ang isipin mo. Kasi ang iniisip mo sa quantum physics, yun ang observation mo. And your observation, your iniisip, your prayer will affect the reality being delivered to you by heaven. So isipin mo yung tinatawag na true, good, and beautiful. That is nice. Why dwell on the true but ungood and unbeautiful? And even worse, why dwell on the false? Isipin mo yung useful and fruitful. Isipin mo yung godly and reasonable. Halimbawa, ang bansa natin, bakit ang hirap-hirap ma-bless? Kasi maganda na nga yung news, papapangitin pa ng iba. Ang iisipin na naman nila yung unbeautiful. So sabihin nila, oo nga, true yan, pero ugly. So why always dwell on what is truthful but ugly? Why not on what is truthful but beautiful? Marami naman nun. Bakit lagi ang isipin mo yung negative, yung pangit? Pag merong nalinis na isang part, hahanap ka ng marumi. Ito, may marumi dito. So, ang iniisip mo yung hindi nakaka-lift up, hindi nakaka-glorify. So, yun na naman ang magiging reality mo at ang mga taong naapektuhan mo. So, kailangan godly and reasonable ang iniisip. And godly does not always mean religious. Pwedeng godly yung basta lang mabait, mabuti, malinis, kaibig-ibig. Magtuon dun lang sa kailangan at dapat pag-isipan. Madalas yung mga religious doctrines ang panggulo sa buhay. Yes, sad but true. Yung bang pinipilit na maging clear, definite, and final ang lahat. Kahit naman sa scripture, hindi naman talaga ganun nilinaw. Hindi na nga nilinaw sa scripture, paano mo lilinawin? E di i-invento ka na ng pangpalinaw niyan. Kaya kumisan sobrang gumugulo, na-oversimplify ang theology. Yung pinipilit na tulundukan ang lahat. When the scripture is silent, we are silent. When the scripture is pausing, let's pause. Pero hindi gagawin mong period yung pause at hindi mo pagkasalitain yung silent. Kasi nagiging dahilan niya ng maraming confusion, maraming gulo, at kumisan maraming fears sa buhay. Patiningin ang loob. Get settled. Get cleared and clarified. Tibayan ang loob. Huwag magpanik. Huwag magpadala sa mga panic attacks. Iwasan na. Abutin ka pa ng panic attack. Kailangan ng tahimik ang iyong buhay. Pinisikap mong bawasan ang mga iniisip na negative, dagdagan ang iniisip na positive. Kumain ka ng masarap, ng masustansya, ng balance, magpahinga, matulog ng enough, at lahat ng yan, hinahanda mo yung sarili mo para maging positive ang pananaw mo sa buhay. Positive ang pananaw, positive ang iniisip, positive ang na-attract mo from heaven. Your mind, gawin mong, your mind is your mentor, hindi tormentor. Your mind, your friend. Pwede mo maging kalaban ng sariling takbo ng utak mo eh. Yan ang gumugulo sa'yo. Ba't di mo siya gawing kaibigan na nagbibigay sa'yo ng kapayapaan, ng comfort? Ano nga sabi? Whatever is lovely, whatever is praiseworthy, think about such things. Doon magtuon ng pansin. Kaya huwag laging manood ng mga bad news. Kasi magiging bad yung takbo ng buhay mo. Huwag laging bad ang chismisan, bad ang kwentuhan. Kasi makaka-apekto yan sa iyong buhay. Colossians 3:15-16. Let the peace that Christ gives control your thinking and always be thankful. I like to emphasize this, to be thankful. Sasabihin niyo ba, ano po bang ipagpe-pray ko? Ano bang dapat ko ipag-pray? Ganito na lang ha. Magpasalamat ka na lang na magpasalamat na magpasalamat. Prayer yun. At yun ang magandang observation kumbaga sa quantum physics. Kasi kung ano yung ino-observe mo, ano yung pinapansin mo, ano yung sinasabi mo, yun ang babalik at babalik at babalik sa'yo. So, ano mga pasalamat? Lord, salamat po at nakakain ako ngayon ng masarap. O yun, parang sinabi mong, pakainin niyo po uli ako ng masarap. Ganun ang magiging effect nun talaga kahit hindi mo sabihin. Salamat po at napakasarap kong nakatulog. Maaga ako nakatulog ako agad. Salamat po at
hindi ako natinig kaninang kumakain ako. Salamat at maluwag na dumaan sa lalamunan ko mga kinain ko. Wala akong throat issues. Salamat at pinapawisan ako kasi yung katawan ko nade-detox. Salamat at may hangin ako na i-enjoy. Salamat sa unan na ito na hinihiga ng aking ulo. Salamat sa kumot na ito. Napakasarap ng sensation sa aking balat. Salamat at meron akong nanay o tatay o kapatid o anak o sino man. Salamat at nakasakay ako na madali kanina, nakarating ako sa pupuntahan ko. Ganyan. Yung lahat ipagpasalamat mo. Tapos na. Amen na. Huwag ka nang humingi ng humingi. Bakit? Sabi ni Jesus, your Father knows what you need before you ask Him. At malay natin, kahihingi mo. Ang na-emphasize mo ay yung what is not there. What your need is, what your want is. Kaya, laging paulit-ulit yung need, paulit-ulit yung want mo. Magpasalamat ka na lang. Safe yun. Kasi kung ano sinasabi mo, iniisip mo yun na magpapabalik-balik sa iyong buhay. Yan yung magaganda na lang ang isipin mo. Yung magaganda ang sabihin mo. At magpasalamat ka na lang na magpasalamat. Hindi ka mauubusan ng ipagpapasalamat. And you will notice na matapos ka magpasalamat, you will feel good. And if you felt good na, you will feel better pa. Huwag yung puro needs, puro hingi, puro reklamo, puro tungkol sa sakit, puro tungkol sa mga nakakatakot. Kasi yun ang nagiging topic mo, yun ang observation mo, edi yun ang namamagnet mo patungo sa iyong buhay. Let the teachings of Christ live inside you richly. Sing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So ang papasok sa iyong puso, dapat teaching ni Jesus. Ang palabas sa iyong bibig, thanksgiving.